Ang mga di nakikitang puwersa na nagkukubli sa likod ng isang serye ng mga hindi magandang pangyayari ay maaaring higit pa sa malas. Maaaring ang mga ito ay sinasadyang pag-atake na naglalayong magdala ng kaguluhan sa iyong mundo. Ang mga madilim na enerhiya na itinuro sa pamamagitan ng mga sumpa ay nakaapekto sa hindi mabilang na buhay sa buong kasaysayan. At ngayon ay patuloy nilang naiimpluwensyahan ang mga tadhana sa mga paraan na hindi nakikilala ng karamihan ng mga tao. Kapag ang kasawian ay paulit-ulit na dumating, kapag ang mga relasyon ay biglang nasira, kapag ang tagumpay ay dumaan sa iyong mga daliri sa kabila ng iyong pinakamahusay na pagsisikap, ang mga pattern na ito ay madalas na tumuturo sa isang bagay na hindi nagkataon lamang. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko ang 5 hindi mapag-aalinlanganang senyales na maaaring may sumusumpa sa iyo at higit sa lahat kung paano ka makakawala sa mga espiritual na pag-ataking ito. Ang iyong matututunan ay maaaring ang nawawalang susi sa pag-unawa sa mga kakaibang pattern ng negativity sa iyong buhay. Ang kaalaman na ibabahagi ko ay nakatulong sa libo-libo na mabawi ang kanilang kapayapaan at maibalik ang kanilang natural na daloy ng positibong enerhiya. Lubos kong inirerekomenda na panoorin ang buong video na ito nang hindi nilalaktawan ang anumang bahagi. Para makatipid ng ilang oras, huwag mag-atubiling manood sa one no passion feed o 2 beses na bilis. Ngunit ang pagkawala ng kahit isang mahalagang detalye ay maaaring mag-iwan sa iyo na mahina sa mga hindi nakikitang pag-atake na ito. Kapag nawala ang oras, hindi na ito maibabalik. Sa pagtatapos ng video na ito, hindi mo lang matutukoy kapag may naghahatid ng negatibong enerhiya sa iyong paraan. Ngunit makakatuklas ka rin ng mga makapangyarihang diskarte para protektahan ang iyong sarili at ibalik ang mga nakakapinsalang impluwensyang ito. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsisid muna sa unang senyales ng babala na maaaring may naglalagay ng sumpa sa iyo. Nakarating ka na ba sa isang silid at biglang naramdaman na may naghulog ng mabigat na kumot sa iyong mga balikat? Yung hindi maipaliwanag na bigat na gumagapang ng walang babala, ito ay hindi lamang sa iyong ulo. Ang pakiramdam ng hindi nakikitang timbang ay madalas na unang senyales na ang negatibong enerhiya ay sadyang itinuro sa iyo. Minsan ay nakatrabaho ko ang isang babae na tumawa ng banggitin ko ang pakiramdam ng bigat na ito. Tuesday pa lang yan sa akin, biro niya. Ngunit nang subaybayan namin ang kanyang mga pattern ng enerhiya, napagtanto niya nitong Martes ang pakiramdam na nagsimula kaagad pagkatapos ng isang salungatan sa lugar ng trabaho sa isang taong nagsasanay sa paggawa ng enerhiya. Hindi ganong pagkakataon pagkatapos ng lahat. Ang iyong katawan ay mas matalino kaysa sa iyong iniisip. Parang may built-in na alarm system na tumutunog kapag may mali. Kapag may nagmumura sa iyo, madalas na nagre-react ang iyong pisikal na katawan bago pa maisip ng iyong isip ang mga nangyayari. Baka bigla kang makaranas ng talamak na pagkapagod na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Yung paulit-ulit na pananakit ng ulo na parang walang gamot. Maaari silang maging higit pa sa stress. Narito ang isang bagay na maaaring pamilyar. Ang pananakit ng katawan na tila gumagalaw. Hindi kailaman nananatili sa isang lugar ng sapat para gumana ang paggamot. Parang naglalaro ng whack-a-mole sa sakit. At pag-usapan natin ang mga gabing walang tulog o mas masahol pa kapag ang pagtulog ay nagdudulot ng mga bangungot na puno ng mga simbolo na nag-iiwan sa iyong pakiramdam na hindi mapakali sa buong araw. Ngunit narito ang tunay na kicker at ito ang numero 1 sa 5. Pakiramdam mo ay ganap kang naubos pagkatapos gumugol ng oras sa ilang mga tao. Para silang mga energy vampire na may nakadikit na straw sa life force mo.
Lumayo ka sa kape kasama sila, pakiramdam mo'y tumakbo ka lang sa isang marathon. Paano mo malalaman kung normal na sakit lang ito o epekto ng isang sumpa? Ang normal na pagkakasakit ay hindi karaniwang tumutugon sa paggawa ng enerhiya. Kung nasubukan mo na ang lahat ng inirerekomenda ng iyong doktor at wala pa ring nakakatulong, maaaring panahon na para isaalang-alang ang iba pang mga impluwensya, hayaan akong magbahagi ng isang simpleng ritual sa paglilinis ng enerhiya na nakatulong sa libu-libo na makalaya mula sa mga kalakip na ito. Ang kailangan mo lang ay kaunting asin at tunog ng dagat. Punan ang isang maliit na mangkok ng asin sa dagat at ilagay ito malapit sa iyong kama sa magdamag. Ang asin ay natural na sumisipsip ng negatibong enerhiya. Sa umaga, itapon ang asin sa labas ng iyong tahanan at pasalamatan ito para sa proteksyon nito. Para sa sound cleansing, maaari kang gumamit ng bell, singing bowl o kahit na pumalakpak ng husto ng iyong mga kamay habang naglalakad sa iyong espasyo. Ang mga vibrations ay nakakagambala sa mga pattern ng negatibong enerhiya, tumutok sa mga sulok kung saan ang enerhiya ay may tendensyang tumigil. Bago tayo lumipat sa pangalawang senyales, hayaan mo muna akong turuan ka kung paano magsagawa ng pangunahing pag-scan ng enerhiya sa iyong sarili. Ilagay ang iyong mga kamay, mga 6 na pulgada mula sa iyong katawan at dahan-dahang ilipat ang mga ito mula ulo hanggang paa nang hindi hinahawakan ang iyong sarili. Pansinin ang mga lugar kung saan nakakaramdam ka ng pagbabago sa temperatura, panginginig o pagtutol. Ito ang mga lugar kung saan maaring may negatibong attachment sa iyong larangan ng enerhiya. Kapag natukoy mo ang mga lugar na ito, isipin ang isang maliwanag na puting liwanag na tumutunaw sa anumang madilim na lugar o bigat. Huminga ng malalim. Habang ginagawa mo ito, iniisip ang sariwa, malinis na enerhiya na pumapalit sa tinanggal. Ang simpleng pagsasanay na ito, kapag ginagawa araw-araw, ay maaaring maiwasan ang pagdikit ng negatibong enerhiya sa unang lugar. Ito ay tulad ng paghuhugas ng iyong mga kamay, ngunit para sa iyong larangan ng enerhiya, isang mahalagang espiritual na kalinisan na tumutulong sa paghiwas sa mga hindi nakikitang umaatake. Ngayon, naramdaman mo na ba na ang universo mismo ay tila gumagawa laban sa iyo? Hindi lang isang masamang araw, kundi mga linggo o buwan, kung saan parang walang tama, tayo nito na pumirma bilang 2 sa 5. Hindi pangkaraniwang mga pattern ng kasawian na higit pa sa normal na malas. Hayaan akong magbahagi ng isang bagay na maaring sumasalamin sa iyo sa mas malalim na antas. Ang isa sa aking mga kliyente, isang matagumpay na may-ari ng negosyo, ay biglang naharap sa mga kakaibang hadlang sa bawat pagliko. Mag-crash lang ang kanyang computer sa panahon ng mahahalagang presentasyon ng kliyente. 3 magkahiwalay na pagkakataon sa pananalapi ang naglaho sa huling minuto nang ang lahat ay dati nang nakumpirma. Maging ang kanyang mga plano sa pagbabakasyon ay nadiskaril sa mga paraang sumasalungat sa paliwanag. Kinansela ang mga flight dahil sa lagay ng panahon kahit na maaliwalas ang kalangitan. Ang mga reservation sa hotel ay misteryosong nawala sa kabila ng pagkakaroon ng mga numero ng kumpirmasyon. Dumating ang breaking point nang mawala ang kanyang mga susi sa bahay mula sa kanyang nakalak na kotse habang siya ay namimili at muling lumitaw pagkaraan ng ilang araw sa parehong lugar na masusing hinanap niya. Parang nasisiraan na ako ng bait pagtatapat niya habang tumutulo ang mga luha niya. Tulad ng isang taong nanunood sa akin na nahihirapan at nag-e-enjoy. Ang pakiramdam ng pagiging target ay hindi paranoia. Ang iyong intuisyon ang nagpapadala sa iyo ng mahahalagang senyales.
Kapag ang mga pattern ng kasawian ay nakakaapekto sa maraming bahagi ng iyong buhay ng sabay-sabay, kapag ang mga lohikal na paliwanag ay hindi umiiral, malamang na nararanasan mo ang mga epekto ng sinasadyang negatibong enerhiya. Bakit ang karamihan ay makakatulong sa iyo na matukoy ang pinagmulan ng psikolohiya? Ang mga makapangyarihang emosyon tulad ng selos, paghihiganti o ang pagnanais na kontrolin ang iyong tagumpay, ang iyong kaligayahan, ang iyong mga relasyon na may nag-aapoy na inggit ay nagmumula sa hindi nila maaabot kung ano ang mayroon ka. Kaya sa halip ay sinusubukan nilang sirain ang mga bagay na ginawa mo sa trabaho, romantikong mga tatsulok, mga hindi pagkakaunawaan sa iyong pamilya o kung sino ang nakikinabang sa iyong pag-aalay. Kasawian, narito ang isang simpleng pamamaraan upang subaybayan ang mga pattern na ito. Magsimula ng isang maliit na journal na nakatuon sa pagtatala ng mga hindi pangkaraniwang kaganapan. Tandaan ang petsa, oras, kung ano ang nangyari at kung sino ang pisikal na naroroon o kung sino ang kamakailan mong nakausap. Pagkatapos ng 2 linggo, suriin ang iyong mga entry. Madalas nalalabas ang mga koneksyon na hindi halata noon. Ngayon, para sa proteksyon, hayaan mo akong turuan ka kung paano gumawa ng energy barrier. Ang visualization technique na ito ay nagpoprotekta sa hindi mabilang na tao mula sa patuloy na pag-atake. Tuwing umaga, tumayo ng magkalayo ang iyong mga paa sa lapad ng balikat at huminga ng malalim. Isipin ang isang maliwanag na gininto ang liwanag na nabubuo sa gitna ng iyong puso. Sa bawat pagbuga, ilarawan sa isip ang liwanag na ito na lumalawak palabas hanggang sa makalikha ito ng kumpletong hugis itlog na kalasag sa paligid ng iyong katawan. Habang pinapanatili mo ang larawang ito, sabihin ng malakas, "Pinoprotektahan ako ng banal na liwanag." Tumalbog ang negatibong enerhiya sa aking kalasag at bumalik sa nagpadala ng walang pinsala. Tanging pag-ibig at positibong enerhiya ang maaaring pumasok sa aking espasyo. Damhin ang init at seguridad ng harang na ito habang tumatakip ito sa iyong paligid. Para sa karagdagang proteksyon, isaalang-alang ang proteksyon sa threshold para sa iyong tahanan at lugar ng trabaho. Maglagay ng maliliit na mangkok ng mga dahon ng asin na may halong proteksyon na rosemary o bay. Ang mga bato sa mga sulok ay maaring sumipsip ng negatibong enerhiya bago ito kumalat sa iyong espasyo. Kung naghahanap ka ng halaga sa mga insight na ito sa ngayon at nais mong suportahan ang channel na ito, mangyaring durugin ang pindutan ng pag-subscribe ngayon. Maaari tayong bumuo ng isang komunidad ng proteksyon at espiritual na kamalayan na makakatulong sa lahat na makawala mula sa mga hindi nakikitang puwersang ito. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Sa iyong mga mata, kung nasaan ka ibinaba, ginagawa ang pagtulog ang perpektong oras para sa mga sumpa na gawin ang kanilang pinakamadilim na gawain. Ang sign number 3 out of 5 ay marahil ang pinakakilalang pagsalakay. Mga kaguluhan sa iyong mga panaginip at mga pattern ng pagtulog na nagpapahiwatig ng spiritual na pakikidigma na nangyayari sa astral plane. Ang iyong dreamscape ay kasing kakaiba ng iyong fingerprint. Kapag ang isang bagay o isang tao ay nakakasagabal sa sagradong espasyong ito, ang mga epekto ay hindi mapag-aalinlanganan at lubhang nakakabagabag. Hindi ito mga ordinaryong bangungot. Ang mga ito ay mga madiskarteng pag-atake na idinisenyo upang pahinain ang iyong espiritu habang ikaw ay pinakamahina. Maaari mong makita ang iyong sarili na paulit-ulit na nakakaharap ng mga tiyak na simbolo sa iyong mga panaginip, mga ahas, na karaniwang hindi bahagi ng iyong pangarap na bokabularyo, mga malabong figura na may suot na natatanging damit o alahas,
o mga bagay na tila wala sa lugar ngunit patuloy na lumalabas gabi-gabi. Ang mga ito ay hindi random. Yung mga ito ay mga calling card na iniwan ng mga nagpapadala ng negatibong enerhiya sa iyong paraan. Ang karanasan ng paghabol o pag-atake ng mga malabong figure na hindi kailanman nagpapakita ng kanilang mga mukha ay partikular na makabuluhan. Ang kanilang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa iyong likuran, ngunit kapag lumiko ka, sila ay nalulusaw sa kadiliman. Kinakatawan nito ang sumpa na nagtatrabaho upang mapagod ka ng masigla na ginagawang mas madali kang maapektuhan sa mga oras ng pagpupuyat, ang mga panaginip ng pagkalunod, pagkahulog ng walang katapusan o pagkakulong sa mga lumiliit na silid ay tumutukoy sa pagsumpa ng aktibidad na idinisenyo upang lumikha ng mga damdamin ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kapangyarihan. Nagigising ka na humihingal, tumitibok ang iyong puso at nararamdaman ng emosyonal na epekto pagkatapos mong ganap na gising. Marahil ang pinaka-nakakagambala ay ang mga pagbisita mula sa mga hindi kilalang entity, mga nilalang na nanonood sa iyong pagtulog, nakatayo sa paanan ng iyong kama o kahit na sinusubukang makipag-usap. Ang mga pagtatagpong ito ay nag-iiwan sa iyo ng hindi mapag-aalinlangang pakiramdam na may isang bagay na tumawid mula sa ibang kaharian patungo sa iyong personal na espasyo. Ang 3:00 AM phenomenon ay hindi rin nagkataon. Ang patuloy na paggising sa pagitan ng 3:00 AM at 3:30 AM ay nagpapahiwatig ng espiritual na panghihimasok. Sa pagkakataong ito, ang kabaligtaran ng orasan mula 3:00 PM, kung kailan naniniwala ang maraming tradisyon na si Kristo ay ipinako sa krus, ay itinuturing na isang malakas na bintana para sa negatibong espiritual na aktibidad. Ang pagprotekta sa iyong pinapangarap na espasyo ay nagiging mahalaga para masira ang isang curse hold. Bago matulog, tingnan ng isang simbolyo ng proteksyon na puti o ginintuang liwanag na ganap na nakapalibot sa iyong kama. Habang ginagawa mo ang kalasag na ito, sabihing, ang aking pinapangarap na espasyo ay sagrado at protektado. Tanging positibong enerhiya at patnubay sa pagpapagaling ang maaaring pumasok habang ako ay natutulog. Sa ilalim ng iyong unan, maglagay ng maliit na sachet na naglalaman ng mga proteksyong halamang gamot tulad ng mugwort, lavender at rosemary na ginamit sa loob ng maraming siglo upang iwasan ang mga negatibong impluensya habang natutulog. Maaliwalas na quartz o amethyst na kristal ang iyong protektahan malapit sa iyong kama. Paglilinis ng ritual, ang aking pahinga ay mapayapa at protektado. Pagkatapos ay ligtas na patayin ang apoy. Ang mga diskarteng ito ay nakatulong sa hindi mabilang na mga tao upang mabawi ang kanilang pinapangarap na espasyo at maputol ang mga sumpang umaatake sa panahon ng mahihinang estado ng pagtulog. Kapag naisagawa na ang mga hakbang na ito sa pagprotekta, ang kalidad ng iyong pahinga ay kapansin-pansing bubuti. Kung nakita mong mahalaga ang impormasyong ito at nais mong suportahan ang channel na ito at ang gawaing ginagawa upang dalhin ang sinaunang karunungan sa mas marami, maaari kang tumulong sa pamamagitan ng pag-click sa video na ito sa ilalim ng isang makabagong donasyon. Nakakatulong ito upang makalikha pa ng mga mapagkukunan na magpoprotekta at magbibigay kapangyarihan sa ating komunidad. Ngayon, nasaksihan mo na ba ang mga perpektong malusog na relasyon na bigla na lang naging malamig at puno ng tensyon ng walang malinaw na dahilan? Minsan, sa loob lamang ng isang araw, nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na pagtatalo, distansya at bigla ang pagbabago ng damdamin. Kapag ikaw ay tinatarget ng negatibong enerhiya,
Hindi lang ito nakatuon sa iyong personal na kapakanan, inaatake rin nito ang iyong mga koneksyon sa ibang tao. Nilalayon nitong ihiwalay ka, pahinain ang iyong suporta at gawin kang mas madaling tablan ng espiritual na pagsalakay. Ang mga taktikang ito ay kahalintulad ng mga estratehiya sa digmaan. Una, ihiwalay ang biktima mula sa kanilang mga kakampi. Pagkatapos, isagawa ang pangunahing pag-atake kapag mag-isa na sila. Maraming taon ng matibay na pagkakaibigan ang bigla na lamang nasisira dahil sa mga mababaw na bagay. Ngunit hindi ito mga normal na hindi pagkakaintindihan. Ang mga ito ay may kasamang hindi makatwirang galit, pagbabago ng ugali at tila imposibleng maabot ang dating koneksyon gaano man kahirap subukan. Pati mga relasyon sa pamilya ay hindi ligtas. Ang mga kamag-anak na dati ay laging nasa iyong tabi ay biglang nagiging malayo, nagkakansela ng mga plano o nagdududa sa iyong intensyon. Kapag tinanong, hindi nila maipaliwanag ang kanilang nararamdaman. Isa lang ang sigurado, may kakaibang enerhiya sa paligid mo na dati wala. Pinakamasakit marahil ay kapag naapektuhan na ang romantikong relasyon. Ang dating mapagmahal at sumusuportang kasosyo ay nagiging malamig, puno ng hinala at tila hindi na komportable sa iyong presensya. Ang dati likas na koneksyon ay biglang nagiging pilit at puno ng tensyon. Maging sa mga social na tagpuan, napapansin mong tila iniiwasan ka ng mga dati mong kakilala. Hindi ka na iniimbitahan, hindi sinasagot ang mga mensahe mo, at may hindi maipaliwanag na awkwardness tuwing naroroon ka. Parang may hindi nakikitang babala na nagsasabing lumayo sa kanya. Ang lahat ng ito ay maaaring epekto ng masiglang panghihimasok. Gumagana ang mga sumpa sa relasyon sa pamamagitan ng paglikha ng enerhiya na parang static, isang uri ng masiglang balakid sa pagitan mo at ng ibang tao. Kapag may nakikipag-ugnayan sa iyo, nadarama nila ang banayad na kakulangan sa ginhawa na hindi nila maipaliwanag, at ito ay iniuugnay nila sa iyong presensya upang matukoy kung may espiritual na ataking nagaganap sa iyong mga relasyon. Obserbahan ang timing at pattern ng mga pagbabago. Sabay-sabay bang nasira ang ilang koneksyon sa iyong buhay? Nagsimula ba ang mga problema pagkatapos ng isang partikular na pangyayari o ritual? Ang mga tanong na ito ay makakatulong upang mas mapalalim ang iyong pagkaunawa sa mga puwersang gumagalaw sa likod ng mga hindi maipaliwanag na pagkakalayo, salungatan at masamang hangarin. Nasangkot ka na ba sa isang salungatan na tila walang saysay? Parang may mas malalim na puwersang gumagalaw. Napapansin mo bang ang emosyonal na reaksyon ng ibang tao ay hindi tumutugma sa aktwal na isyu ninyong dalawa? Ito ay maaaring senyales ng espiritual na panghihimasok. Ang paglilinis at pagprotekta ng iyong mga relasyon ay nangangailangan ng sinasadyang pagkilos. Para sa bawat mahalagang relasyon, magsindi ng 2 puting kandila, isang kumakatawan sa iyo at isa sa taong may kaugnayan ka. Ilagay ang mga ito ng magkadikit. Habang nasusunog, ilarawan sa isip ang isang gintong kordon ng liwanag na nag-uugnay sa inyong dalawa. Natutunaw ang anumang madilim na enerhiya sa pagitan ninyo. Pagbubukas ng usapan at ritual ng pagpapanumbalik sa pakikipag-usap sa mga apektadong mahal sa buhay. Subukan ang mga simpleng linyang maaaring makaabot sa kanila sa kabila ng kaguluhan. Pakiramdam ko, may pumapagitna sa atin na hindi nanggagaling sa ating dalawa. Maaari ba nating pag-usapan kung ano ang nagbago at kailan? Ang pagkilalang ito ay kadalasang sapat upang basagin ang unang layer ng espiritual na hadlang. Para sa mas malalim na paggaling, isagawa ang isang ritual ng pagpapanumbalik. Sa isang tahimik na espasyo, isulat ang pangalan ng tao sa isang papel. Itupi ito patungo sa iyo habang sinasambit.
Kung ano ang pag-aari ay hindi paghiwalayin. Ang aming tunay na koneksyon ay higit sa lahat ng panghihimasok, kalinawan at pag-unawa. Bumalik ngayon. Panatilihin ang papel na ito sa iyo hanggang sa mapansin mong gumagaan ang koneksyon ninyo. Ang katawan bilang espiritual na alarma minsan, ang ating katawan ang unang nakakaalam ng panganib. Kailan ang huling beses na nagkaroon ka ng goosebumps nang walang malinaw na dahilan? Naiisip mo ba ang isang tao bago mo ito naramdaman? Maaaring sinusubukan ng iyong katawan na alertuhan ka sa masiglang pag-atake mula sa taong iyon. Isaalang-alang din ang mga paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa isang tao na tila gusto kang saktan. Lumilitaw ba sila sa iyong isip sa kakaibang oras? Lalo na kapag bago ka matulog o kakagising mo lang. Hindi ito basta random na pag-iisip. Sa mga sandaling ito, ang iyong intuitive barrier ay manipis, kaya mas madaling makalusot ang mga babala. Mga senyales sa kapaligiran, naramdaman mo na ba na may nanonood sa iyo o parang may presensya sa paligid mo? Baka iniisip mong guni-guni lang ito. Ngunit ito ay bahagi ng iyong espiritual na sistema ng alarma, isang panloob na proteksyon laban sa mga enerhiya na hindi nakikita ng mata. Ang mga bata at alagang hayop ay kadalasang tumutugon sa ganitong uri ng enerhiya. Kapag ang iyong aso ay biglang ayaw pumasok sa isang silid o ang iyong anak ay natatakot sa isang tao na dati niyang gusto, huwag itong ipagwalang bahala. Pagpapalakas ng intuisyon. Ang intuisyon ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata laban sa sumpa at negatibong enerhiya. Upang mapatatag ito, magsagawa ng mga regular na pagsasanay sa saligan. Tuwing umaga, kung maaari, tumayo ng walang sapin sa lupa. Damhin ang koneksyon sa lupa at hayaan ang enerhiya nitong mag-ayos ng iyong sarili. Pag-ugat at paghahanda sa ritual, isipin ang mga ugat na umaabot mula sa iyong mga paa, lumalalim sa lupa. Damhin ang iyong sarili na nakaangkla at protektado habang kumukuha ka ng malinis na enerhiya pataas. Ngayon, ibabahagi ko ang kumpletong ritual ng proteksyon na pinagsasama ang lahat ng mga palatandaan at hakbang na tinalakay natin. Ang makapangyarihang pamamaraan na ito ay nakatulong sa libu-libo upang makawala mula sa mga sumpa at maibalik ang kanilang natural na daloy ng enerhiya. Mga sangkap at tamang oras tipunin ang mga sumusunod na sangkap. Isang puting kandila, asin sa dagat, mga proteksyon na damo gaya ng rosemary, dahon ng laurel, bay leaf at sage. Isang maliit na salamin at isang mangkok ng sariwang tubig. Ang timing ay mahalaga. Isagawa ang ritual sa panahon ng waning moon, pagkatapos ng full moon, ngunit bago ang bagong buwan, upang mapalakas ang aspeto ng pagpapalayas. Mas mainam kung gagawin ito sa Sabado, ang araw na kaugnay sa proteksyon sa tradisyonal na paniniwala. Proseso ng ritual, ilagay ang salamin na nakaharap palayo sa iyo upang simbolikong ibalik ang negatibong enerhiya sa pinanggalingan nito. Ayusin ang kandila, asin, mga halamang gamot at tubig sa kalahating bilog sa pagitan mo at ng salamin. Sindihan ang kandila habang sinasabi ang intensyon. Binabawi ko ang aking lakas at personal na kapangyarihan. Ang lahat ng mga negatibong impluensya ay ipinahayag at inilabas na ngayon. Iwiwisik ang mga damo sa asin habang ini-imagine na ang anumang sumpa o kalakip ay lumilitaw bilang maitim na usok o sinulid. Isipin ang kadilimang ito na hinihigop patungo sa pinaghalong asin. Dahan-dahang ibuhos ang tubig sa asin at mga damo habang binibigkas. Kung paanong natutunaw ng tubig ang asin, natutunaw at na-neutralize din ang mga negatibong enerhiyang ito. Wala silang kapangyarihan sa akin. Tumingin sa salamin sa apoy ng kandila, hindi direkta sa refleksyon, at pagtibayin. Anumang enerhiya
na ipinadala upang saktan ako ay nababago na ngayon at ibinabalik sa pinanggalingan nito bilang liwanag na nakapagpapagaling na walang pinsala. Ang aking mga hangganan ay naibalik, ang aking espiritu ay nalinis, kumpleto na ang proteksyon ko. Pagwawakas ng ritual pagkatapos ng ritual, ilagay ang pinaghalong asin sa isang bag na papel at itapon ito sa isang sangandaan o dumadaloy na tubig, isang simbolikong pagdadala ng negatibong enerhiya palayo sa iyong tahanan. Hayaan ang kandila na ganap na masunog kung ligtas bilang simbolo ng tuluyang paglaya mula sa sumpa, espiritual na imunidad at araw-araw na proteksyon. Ang ritual na ito ay hindi lamang nagpapalayas ng sumpa, kundi nagpapalakas din ng iyong panloob na proteksyon laban sa mga susunod na pag-atake. Sa regular na pagsasanay, nagkakaroon ka ng isang masiglang immune system. Araw-araw, gawin ang grounding practice. Magsagawa ng mga ritual sa umaga at gabi. Magdala ng mga proteksyon na kristal tulad ng itim na tourmaline. Panatilihin ang dieta na may panlinis na pagkain gaya ng lemon water at mga gulay dagat. Paninindigan at pag-akyat sa kamalayan na paglakbay na natin ang 5 hindi mapag-aalinlangan ng senyales na may nagpapadala sa iyo ng sumpa, patuloy na negatibong enerhiya at karamdaman, hindi pangkaraniwang mga pattern ng kasawian, mga kaguluhan. Sa panaginip, mga pagkagambala, sa relasyon, mga intuitive, nababala ang bawat senyas ay isang kampana ng alarma na hindi dapat baliwalain. Ang kapangyarihan upang sirain ang mga sumpa ay laging nasa loob mo. Sa pamamagitan ng maagang pagkilala sa mga palatandaan at maagap na pagkilos, pinutol mo ang kapit ng mga ito. Pagyakap sa bagong papel, bilang mandirigma ang espiritual na kalinisan, ay hindi isang beses lang ginagawa. Ito ay araw-araw na disiplina. Ang mga pinakamatatag na tao ay hindi naghihintay ng pag-atake. Aktibo nilang pinoprotektahan ang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay. Huwag mong hayaan na ang masiglang pintuan mo ay manatiling bukas sa mga nanghihimasok matapos mong matuklasan ang kanilang pag-iral. Ang bagong kamalayan mo ngayon ay nagbago sa iyo. Mula sa pagiging target patungo sa pagiging espiritual na mandirigma. Yakapin ang responsibilidad na ito ng buong kumpiyansa at baka nga hindi aksidente na pinili ng YouTube algorithm ang iyong susunod na video. Ito ang perpektong hakbang para sa susunod na yugto ng iyong espiritual na proteksyon. I-click ito habang sariwa pa sa iyo ang kaalaman. Ang iyong hinaharap na sarili ay magpapasalamat sa kabuuang proteksyon na binuo mo ngayon.